Ang pamahalang tagapagpaganap ng Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang sangay na nagtutulungan upang maisagawa ang mga tungkulin nito. Ang mga pangunahing sangay ay ang Pangulo. Ang Pangulo ang pinakamataas na opisyal ng bansa at siyang namumuno sa pamahalaang tagapagpaganap. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay magpatupad ng mga batas na ginagawa ng Kongreso. Siya rin ang namumuno sa mga departamento ng pamahalaan at nagtatalaga ng mga opisyal sa iba't ibang posisyon. Ang Pangulo ay inihalal ng mga mamamayan ng Pilipinas para sa isang termino ng 6 na taon. Ang pangalawang pangulo ay ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay maglingkod bilang tagapagmana ng pangulo kung sakaling mamatay, mag-resign o maalis sa tungkulin. Ang pangalawang pangulo ay inihalal ng mga mamamayan ng Pilipinas para sa isang termino ng 6 na taon. Ang gabinete ay binubuo ng mga pinuno ng mga departamento ng pamahalaan. Ang mga miyembro ng gabinete ay pinipili ng Pangulo at kinukumpirma ng Senado. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay tumulong sa Pangulo sa pagpapatupad ng mga batas at pagpaplano ng mga programa. Ang mga departamento ng pamahalaan ay responsable sa pagpapatupad ng mga batas sa kani-kanilang mga larangan. Halimbawa, ang kagawaran ng edukasyon ay responsable sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa edukasyon. Ang kagawaran ng kalusugan ay responsable sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa kalusugan. Mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga ahensya ng pamahalaan ay nagbibigay ng mga serbisyo sa publiko. Ang ilan sa halimbawa ay ang SSS o kilala bilang Social Security System ay nagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa. Ang isang halimbawa pa ay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nagbibigay rin ng benepisyong pangkalusugan. Mga lokal na pamahalaan ay binubuo ng mga probinsya, lungsod at bayan. Ang mga lokal na pamahalaan ay may sariling mga opisyal tulad ng gobernador, alkalde at konsihal. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay magbigay ng mga serbisyo sa kanilang mga nasasakupan tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura.